Nanganganib na nga ba talaga ang Marcos administration, mga kapatid? Nasa peligro ang Marcos administration. Trillanes warn VP Sara Duterte. Oh my God. Nanganganib na nga ba talaga ang Marcos administration, mga kapatid? Ito ay kumalat sa loob ng social media at sa mga ilang platform dahil nga ba dito sa mga inilabas na pahayag ni dating Senator Trillanes o yung mga kumakalat na something issue. Pero mga kababayan ko, binasa ko tong article dahil sa request ng ibang kababayan natin na ipaliwanag daw natin, mga kapatid. Pero ginawa ko naman po ang aking makakaya para ipaliwanag po sa inyo to. Eto siya, mga kababayan ko. Sabi po dito, mga kapatid, nasa peligro ang Marcos administration. Trillanes warn VP Sara Duterte. Oh my God. Kasabay ng paglalabas ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo ng pagkapresidente sa darating na 2028, mga kababayan ko, nauna pong ilabas ito ni dating Senator Trillanes noong January 21. At ang sabi po dito, mga kababayan, ito po. At ang masasabi dito sa kanyang sa article. The Marcos administration is reportedly in an prestigious state of long. Vice President Sara Duterte remains in the office of former Senator Antonio Trillanes said. And sabi po dito, the Marcos administration is reportedly a state of along. The Vice President Sara Duterte remains to the office former Antonio Trillanes. Ito po ganyan, inulit lang. In the press briefing Sunday, January 21, Trillanes warned that Duterte and her allies will not rest until become president. He said in 2025 midterm election, critical to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Aray! Sa mga nagtatanong po, bakit si Trillanes nagsasalita para kay Presidente Marcos? Because Trillanes is one of the friend of President Bongbong Marcos. Beside na siya ay pumapanig o tumitiket dito tumitiket itong si Trillanes tawag nito? Dito sa mga dilawan noon. Kaya kasi sila, kahit may pagkakaibigan sila, mga kababayan ko, sinusubukan pa rin na protektahan din ito ni Trillanes right now, etong si Pangulong Bongbong Marcos. And eto na nga, naglabas na nga siya at nag-warning pa kay Pangulo sa darating na midterm election. Bakit nga ba nasabi ni dating Senador Trillanes na medyo delikado at tagilid si Presidente Bongbong Marcos sa 2025 election? Sabi pa, ito po ang sabi, mga kabayan, itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot ng 2025 at nakakuha ng Duterte ng mayorya sa Senado, magiging lamdak na sila. Lamdak na silang Marcoses at alanganin sila diyan, he said. Yeah, correct kayo diyan, mga kababayan ko. Alanganin po talaga sila sa darating na 2025, mga kababayan ko. Kasi may mga malalakas na papasok na napipredict na at nakikita na natin ngayon na sa Senado. Wiro nyo, ilan na may magre-retiro ba dyan? May mawawala na ba dyan? Meron bang papalit sa mas maraming minorya, mga kababayan ko? For me, mga kababayan ko, andyan ang tatakbo ha. Ito pa, hindi pa to sure, but meron tong botong makukuha. Okay? Meron tong botong makukuha. Mga kababayan ko, hindi pa sure, pero may boto itong makukuha. Number 1 na sa listahan ng survey sa pagkasenador, si Leni Robredo. Mga kababayan ko, na babae. At sa lalaki naman ay number 1 na senador, mga kababayan ko, ay si Pangulong Duterte, mga kababayan. Isa na po yan sa mga pinaka nakikita ninyo na tatakbo po this coming midterm election. At pumapanglima po dyan sa babae si Senator Amy Marcos. At yung the rest po, mga kababayan ko, ay manggagaling
sa tinatawag nating may tinatawag nating mga unit team. Okay, ganito mga kababayan ko. Kasi pag ang Senado napuno ng kalaban ng Marcos, it's very easy to impeach the president. Also the Senate, it's very easy to impeach. Kung paano pagtulong-tulungan ng senador yung mga taga-Congress? Paano kung pagtulong-tulungan din nila, mga kababayan ko? Ayan ang pag-uusapan natin. Kaya kung mapapansin ninyo, mas kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon, mga kababayan ko, na magkaroon ng solid minorya, solid na kupunan sa loob ng Senado. Kaya kung ako po tatanungin ninyo, no? It's better na maraming kaalyado si presidente, lalong-lalo na sa loob ng Senado. Baka mamaya, yung Senado natin na pinagkakatiwalaan natin, mga kababayan ko, ay nasusunog na pala ng ibang tao. 'Di ba? Sabi pa dito, mga kababayan ko, ilang hakbang lamang pwede siyang ma-impeach anytime at uupo ang anak. Trillanes added the referring to the Marcos and the Vato Vice President, the daughter of former President Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. That's why binabalaan na to. Binabalaan na to ni dating Senador Antonio Trillanes, itong si Pangulong Bongbong, sa kanyang mensahe, mga kababayan ko. Maliwanag po yan sa kanyang mensahe. Talagang inilalaban na po inilalaban na po talaga niya. Okay, maraming salamat po sa 300 viewers right now, mga kababayan ko. Thank you. Mga kapatid, inilalaban na po nito ni Antonio Trillanes ang pagkakataon na to inform the president. Hindi to form ng pagsipsip, mga kababayan ko, because we know that Trillanes is one of the anti Duterte talaga yan noon pa. Pero for me, mga kababayan ko, mga kapatid, bilang isang sa aking pagkakaintindi, hindi pwedeng magkaroon o hindi pwedeng mawalan si President Marcos ng kaalyado na mas marami sa Senate. Kapag kumonte ang kaalyado niya doon, anytime, mga kababayan ko, baka gawin sa kanya sa 2025 yung ginawa kay Erap na pagpapatalsik. Nakita nyo, mga kababayan ko, inisyuhan si Erap hanggang sa napatalsik si Erap sa kapangyarihan. Mga kababayan ko, ayan na magiging problema doon. At ang problema dito, mga kababayan ko, kung napapansin ninyo, that VP Sara Duterte she will run for presidency for 2028. Mga kababayan ko, she will run for 2028 presidency. Napakaaga. Anong mensahe nito for the Filipino people? Parang sabi niya, you need to be ready. Para sa akin, maghanda kayo kasi 2028. Di natin alam, baka mapaaga, di ba? Kapag nanalo ang mas marami sa loob ng mas marami ang nanalo. Kasi Duterte is running for senatorial . Bahala kayo kung anong plano ninyo. Sabi pa dito, mga kababayan ko, asking if Marcos will complete his term until 2028. For the former senator said, nasa peligro ang Marcos administration habang si Vice President niya, si Sara Duterte. Sabi pa dito, mga kababayan ko, mga kapatid, maliwanag na sinabi dito, while the Marcos and Duterte have denied cracks in their allies, no is an unity team. Their allies had been at ODDS. ODDS tawag niya, ODDS with each other month over supposed destabilization efforts, mga kababayan ko. Sabi pa ni Trillanes, mga kababayan ko, Trillanes claimed to have received information that Duterte allies unsuccessfully tried to the Marcos impeachment to convince unformed personnel to withdraw support for the commander-in-chief, mga kababayan ko. Sabi pa dito, dalawang kaharian dyan ni Duterte at Marcos ay isa ang trono. Ang nakaupo ang trono ay si Marcos. Ang Duterte ay hindi sanay sa walang poder, kaya wala talagang maghahanda ng pagbabalik sa pwesto, he said.
Yeah, correct ka naman doon, Mr. Trillanes. Ito ang sa akin, no? Ito ang sa akin, mga kapatid. Kung ito ngang mga allegation nito ni dating Senator Trillanes, mga kababayan ko, ay totoo at may peligro nga sa Marcos administration, ay maghanda-handa tayo. Kasi hindi po biro ito. Lahat gagawin ng kalaban para mapabagsak ang Marcos administration because they want to go to the power, mga kababayan ko. Suddenly, mga kababayan ko, we experience the Duterte administration. Wala naman tayong masabi, di ba? Yung Gulfstream, 2 years niyang ginalaw, hindi niya pinaalam sa Pilipino. Di ba? Noong pandemic, mga kababayan ko, nauso ang face shield, face mask, tapos kinagkapirahan yung vaccine, di ba? Wala naman tayong nasabi doon. Lahat naman naibigay sa Pilipino. Yung mga ibang kababayan naman natin, hindi naman nakakuha ng ayuda pero may ayuda sa listahan nila. Diba? Ang ganda rin naman ng ginawa ni Duterte. Naranasan naman din natin na guminhawa ang buhay at makatambay ulit sa lansangan kahit 10 oras ng gabi, walang hold up sa'yo. Diba? Ang ganda rin naman nagawa ni Pangulong Duterte, mga kababayan ko eh. Dumami ang mga patay sa sementeryo. Diba? Because of the EJK. Tama naman yun. Ubusin natin ang mga sakit sa lipunan at para hindi natularan. Gusto ko yun. Nilabanan din ni Pangulong Duterte ang war on drugs at nagsanhi ito ng napakaraming Pilipino na nahimlay sa sementeryo. Oh, bakit? Tama naman yung sinabi ko, mga kababayan na. Oh, totoo yun. Correct me if I'm wrong. Diba, mga kababayan ko? Thank you very much for super chat kay JG Channel. Maraming salamat. Ayan. Totoo yung sinasabi natin, mga kababayan ko. At hindi maikakaila yon ng ibang tao at hindi maikakaila ng kung sino-sino yon. Totoo yon, mga kababayan ko, ha. Teka lang. Ayan, totoo yan, mga kababayan. At kitang-kita naman natin at napatunayan naman natin yon na nakita nyo rin. Tama naman yung sinabi natin, mga kapatid. Pero kung nagawa ng anak, hindi naman siguro gagawin hindi naman siguro gagawin kung nagawa ng ama yun, hindi naman siguro gagawin ng anak yun. Baka siguro kung ako kasi tatanungin mo, pagod na kasi ako sa pamumuno ng isang babae. Napagod na rin ako. Isa rin siguro ako sa napagod sa pamumuno ng babae, nawalan ng gana kasi hindi niya maintindihan yung terms eh. Ako kay Gloria, nagpapatakbo nun. To be honest, hindi naman si Glo eh. Silang dalawang mag-asawa, may lalaki pa rin. Pero ito kasi, mga kababayan ko, medyo nakukuryusan na ako. Pag ang babae humahawak ng bansa natin, nagkakandaletse-letse tayo. Hindi ko alam. Sinabi to ni FEM dati sa anak niya. Si Bongbong lang ang magpe-presidente sa inyo. Si Bongbong lang ang magpe-presidente sa inyo at ikaw, Amy, ay magba-vice president ka lang. Yun ang usapan nila magtatay. Pero we don't know. Baka to pa rin ni Senator Amy yun. Kung magba-vice president siya, thank you very much. Diba? Thank you very much kung magbi-vice presidente si Senator Amy. Walang problema doon. Thank you very much, Tita Judy Basco, for welcoming yan. 1 month. Ayan, kung magba-vice president, wala namang problema doon. Diba? Kung tatakbo pa sila at nag-aasam na tong yung mga Duterte na makaupo sa pwesto, ang payo ko lang po, ang hihingin ko lang sa inyo, no? Patapusin nyo muna ang Marcos administration. Sana patapusin nyo muna. Kasi kung hindi nyo patatapusin ang Marcos administration, hahayaan nyo lang ganyan ang ginagawa ninyo, bahala kayo. Kawawa ang bansa natin. Kasi ang Marcos administration ngayon may tinatapos. May gustong mangyari sa bansa. 'Di ba? Hindi man siya katulad kasi hindi man katulad ni Pangulong Bongbong ang kanyang tatay, walang problema doon, no? Walang problema doon kasi may kanya-kanya siya ng sariling ginagawang legasiya, mga kababayan. And Tita Emily said, mga kababayan ko, we should not let this happen.
Dapat will inform ang mga voters. That's where sabi ni Emily, respectable bloggers should unite to defend the current administration, debounce fake news, and promote all the good news. Same what we did, Tita Emily Sipagan. Doktora pala. Kaya na ginagawa natin. Actually, this is not a fake news. Yung sinabi ni Trillanes. Totoo po ito kasi right now po ito yung nangyayari sa political rival sa loob. No? Ang ending po kasi, si Pangulong Bongbong Marcos ang nawalan ng super ate, mga kababayan. Kasi sabi nila, meron naman daw pong super asawa si Pangulong Bongbong Marcos, which is, they call it Lam. It's okay. It's okay. No? Kasi kung tatanungin niyo po ako, presidente si Marcos. Senador yung isang Marcos. Vice-presidente yung Duterte. Ang galing no yung triangle. Sa triangle na yon, ang nawala doon mga kababayan ko, parang umexit si BBM at natira silang dalawa. Mga kababayan ko. Natira si Senator Amy, natira si Sara Duterte, parang naitsipwera si Bongbong. Kasi merong mga dati, sorry to say this diretsohan ako Dati meron ako mga nakita na hindi na pagbigyan na gustong mangyari, nagagalit, isisisi kay Lisa. Wala naman palang pakialam doon si Lisa, hindi naman siya pwede pumirma. Diba? O may mga gustong mangyari itong isa na hindi nagagawa ng kapatid, katulad ng pagpapalaya, 'di ba? Kahit si Pangulo noon, pinagalitan ko rin dito si Pangulo noon. Kasi ba't di mo naman pinalaya to? Yung pala, hindi na palaya kasi hindi pala basta-basta. Korte Suprema magdidesisyon ng parol. 'Di ba? Korte Suprema ang mangbibista, hindi pa na-prepare yun. So ang ending, hindi nakalaya yung mga matatanda, mga kababayan ko, nagalit si Senator Amy. Diba? Clear natin yon para malaman ng lahat. No? Kaya, nagkakaroon ng problema yung dalawa. Ibig sabihin nito, kahit sa politika, hindi magkakasundo yung magkapatid. Dahil kanya-kanya sila na may gustong mangyari at may gustong patunayan. Kung sa galing at sa galing, magaling yan dalawa. Marcos yan Pero wag niyong hanapin sa kanila yung katangian ng tatay nila. Okay? Yung galing ng tatay nila. Iba yung legasya ng tatay nila sa legasyang ginagawa nila. Mga kababayan ko. Just want to be clarify mga kapatid Just want to be clarify. Okay? Kaya yung sabi ni Trillanes dito, na kung meron pa bang unity team, ito, yan. Na kung meron pa bang unity team, kung ako tatanungin nyo, nagkakaroon ng lamat. Oo, nagkakaroon ng lamat. Sabihin nyo naman, Koy, paano mo nasabi nagkakaroon ng lamat ang unity team? Kung walang lamat yan, in the simplest way, bakit magsasalita si Sarang tatakbo siya sa 2028 at magpapahayag sa publiko? Nakaupo pa si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid. Can you imagine that? Bakit magsasalita sa publiko si Inday? Diba? Nakaupo pa si Pangulong Bongbong Marcos. Napakaaga. Mga kababayan ko, napakaaga nito. To inform the Filipino people. Alam mo ako, bista ko dito. Bista ko to dito Basa ko to dito mga kababayan. Si Sara Duterte, mag-aala Jojo Binay yan. I promise, mag-aala Jojo Binay yan. Ay naku, sabi ko sa inyo. Yan ang nakikita ko. Mag-aala Jojo Binay yan mga kababayan. Diba? No more Duterte, BBM lang. Sabi ni Nilo Lim. Diba? Pahati ang mga grupo ng mga loyalista. No, the Marcos loyalist is very hindi ako nagwo-worry to the Marcos loyalist Because Marcos loyalist is still in the Marcoses. Okay? We have 13 million
We have 13 million sure votes, mga kababayan ko. Kaya I really understand na hindi lahat ng Marcos loyalists nakapanig sa kanila. I don't get me wrong. I'm still believe that Trillanes just said that to fake news narrative. Sinabi ko ay yung ng mga distraction ni BBBM. Ako honestly, Tita Emily Sifagan for this time. Bago ko nilabas tong reference kay Trillanes, inas ko muna yung mas mataas pa sa akin. Inas ko muna yung yung pinaka blower nito, no? Then tinanong ko rin yung isang congressman na kaibigan natin. Yan din yung nababasa nila. Yan din yung nakikita nila na pwedeng mangyari. And na-pick up lang ni Trillanes. So si Trillanes ang naging nag-impact nito dito sa loob ng social media. Kaya kita nyo mga kababayan ko, yung publicity ni Congressman Martin bombang-bomba. Dahil mga kababayan ko, hindi bigos na tatakbo si Martin. Mga kababayan ko, to inform the Filipino na ito ang ginagawa ng Congress. Same what happened to Trillanes right now. Mga kababayan ko, nakukuha niya yung storya, nilalabas niya sa media. Mga kapatid. Pero this is legit kasi hindi ko ilalabas to kung fake news to mga kababayan ko because tinanong ko rin yung kaibigan kong congressman na trusted ko talaga. And yan nga nakikita din nila. Hindi lang isa po. Ayan, hello po Tita Lily Ragasa. Ayan. So tuloy natin mga kababayan ko, saan ba tayo? So yun, sana patapusin nila yung termino nito ni Pangulong Bongbong Marcos. Wag sana muna pag-awayan. Hindi rin ako favor na darating ang araw, 'di ba? Baka 2025 majority ang makaupo na kalaban ng Pangulo, ay tatagilid talaga tayo. Pero mga kababayan ko, sana before 2025 maisulong natin yung charter change. Para safety tayong lahat. Sana tumakbo si Martin Hayes sa Pinas. I hopefully he runs for 2028. But still, we don't know to Senator Martin. To Congressman Martin. Sorry for my words. Ayan Tsaka pansin ko lang, kung nag-declare kagad to si Bibi Sara Duterte, promise mga kababayan ko, ang akin, tatagilid siya, mag-aalabina ito. Hindi na ako magtataka na maraming bubugbog ditong politiko. Oh, alam mo yung ginawa kay Binay? Ang lakas-lakas ni Binay sa survey Palumpalo si Binay Hataw na hataw si Binay sa survey. Mga kapatid. Di ba? Hataw na hataw si Binay. Nagproklama siya ng maaga, binanatan siya ng mga kalaban niya, mga dilawan. Di taob ngayon yung opisina niya. Mga kababayan ko, ang ending, may game change dahil sa hindi makikitang mananalo siya, mga kababayan ko, pasok si Duterte, the game changer. 'Di ba? Mga kababayan, yan ang nangyari noong 2016 Pero ngayon, baka maulit ng 2028 talaga mga kababayan ko, abangan na lang natin. Pero para sa akin, once and for all, mga kababayan ko, but please, once and for all, sana patapusin muna natin yung termino ng Pangulong Bongbong Marcos, saka na muna yung politika at upagin muna ninyo yung pagseserbisyo sa taong bayan. Kasi ang kailangan ng tao hindi yung puro posisyon ng mga nakakaupo. Ang kailangan namin dito, trabaho ninyo. Kayo ang inaasahan namin magpapasa ng mga batas. Kayo ang inaasahan namin magpapatupad para makatulong sa ating mga Pilipino. Hindi ang posisyon at pagtakbo sa 2028 ang atupagin ninyo. Maawa kayo sa taong bayan. Yan ang gusto ko sabihin, mga kababayan ko Kaya ako, hindi ko sinasabing no to Sara ako. Okay? Hindi ko sinasabing no to Sara ako. Gusto ko munang makita kung ano ang trabaho niya na ginagawa niya para malaman ng taong bayan. And pag nakita ko magandang improvement ng DepEd, makita ko magandang improvement ng OBP, makita ko maganda ang ginagawa niya for the Filipino people. Walang problema. Pag wala akong mapili, siya pupuntahan ko, mga kababayan. Yun lang yun. Diba? At kung manalo man siya, hindi ako magmamalamahari ka dito. Okay? Hindi ko gagawin yun. Ang titignan ko yung mga nagagawa nila. Yun ang dapat na pagtuunan natin. Okay? Masyado pa mo maaga para magdeklara. Magtrabaho po muna kayo. Yan lang po ang sa akin.